gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Pray tayo, pikit na tayo. Bilang Diyos, makakamilin sa lahat. Dalay ko po, Panginoon, ang aming pag-aaral ng salita, maging magpapala po sa bawat isa po sa amin. Panginoon, gabayan niyo po kami. Salamat si Maki, si JM, si Seth, patawarin po kami sa mga nagagawa kasalanan, pagkukulang po ang aming pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Sino sa inyo ang masayang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon niyang tagapagligtas? Ibig sabihin, pag tinanggap mo na ang Panginoon bilang tagapagligtas, sabi ng John 1:12, ikaw na ay naging anak ng Diyos. Nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, hindi ka pa anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Kay Satanas. Kasi sabi ng John 8:44, merong anak ng Diablo. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus Christ, naging anak ka na ng Diyos. Ngayon, kung anak ka na ng Diyos, ano mo na siya? Ama mo na siya, di ba? Diyos Ama. Ngayon, pag ama mo na siya, saan ang bahay niya? Sa langit. Pag bilang anak niya, pag pinauwi ka niya, ibig sabihin, pag namatay na tayo, balang araw, saan ka niya papauwiin? Galing, langit ang punta ni JM, langit ang punta ni Maki, langit ang punta ni Cedric. Kaya hindi ito joke, hindi ito ano lang. Maraming hindi nakakaalam niyan. Isa kayo sa mapalad na nakaalam ng salita ng Diyos. Ngayon, masaya niyo ba tinanggap Panginoon bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas? Pakita sa mga ngayon, masaya tumanggap sa Panginoon. O, kasi rin sila, masaya tumanggap sa Panginoon kasi ikaw na mayroong buhay na walang ligtas ka na, hindi ka na mapapahamak ha. Sabi ng Bible, sino man ang nagsipagtanggap sa Kanya ay binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12. So, anak ka na ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, habang buhay, anak ka na ng Diyos. Hindi na yan babawilin sa iyo ng Diyos. Sabi ng John chapter 10 verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi ka naaagawin pa ng kusing. Ibig sabihin, anumang oras dumating sa iyong kamatayan, walang pag-aalinlangan, Maki, JM, Cedric, sa langit na kayo pupunta. Ba't ulit sa langit na pupunta? Kasi tinanggap niya na ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Sa makatuwid ay pinanampalatayanan yung ginawa niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kasi ulit kayo sinong masayang tumanggap sa Panginoon. Okay, masayang tumanggap sa Panginoon. So sabi ng Acts chapter 2, verse number 41. Anong sabi ng Acts chapter 2, verse 41? Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. So yung Tagalogin natin ha. Sapagkat ang mga masasayang tumanggap sa Panginoon ay kailangan mabautismuhan. Ano ba ibig sabihin ng bautismo? May idea ka ba about bautismo? Baptism? Ang idea natin about baptism is yung bininyagan kang baby ka. Yun ba yung tinatawag na baptism? Yun yung pagkakalam. Yan. Pero ang totoong ibig sabihin ng baptism, ang Greek word ng baptism, baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo, immersion. Ano ibig sabihin ng immersion? Pababawi na lang natin. Ang ibig sabihin ng immersion, lubog. So, ang utos ng Bible sa baptism ay lubog. Hindi wisik. Ang ginawa sa inyo ng baby, wisik, o di kaya may picture, tapos binuhusan kayo ng tubig sa ulo. Hindi yung lubog, hindi yung immersion. Tsaka sabi ng Bible, ang mga taong kinakailangan bautismuhan ay yung mga taong nagsipag-tanggap. Ang baby ba kayang tumanggap ng salita ng Diyos? Hindi pa, kasi wala pa silang kaunawaan at kaisipan. Ang kaya lang tumanggap ng salita ng Diyos, kayo. Tayo, mga tumanggap. So sabi ng Bible, ang mga masasayang nagsipagtanggap, gaya ni Maki, JM, si Cedric na baptist na. Ang mga masasayang tumanggap sa Panginoon ay kinakailangan bautismo. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng bautismo? Ano ba ibig sabihin ng bautismo? Ang ibig sabihin ng bautismo ay pagsunod. Ito yung unang step ng pagsunod natin bilang anak na tayo ng Diyos, bilang pupunta na tayo ng langit. Ito na yung unang step na susunod na tayo sa Panginoon.
Hindi baptism ang daan na para maligtas. Bakit? Kasi ligtas na kayo. Eh. Hindi baptism ang daan para mapunta kayo sa langit. Bakit? Kasi sa langit na kayo pupunta eh. Ang ibig sabihin ng baptism ay pagsunod. Ibig sabihin, pinapublic testimony mo. Ibig sabihin, pinapakita mo sa mga tao na ikaw ay masayang tumanggap sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung tamang baptism? Ang tamang baptism, ang ibig sabihin ng baptism ay paglubog. So, ibig sabihin, ang tamang baptism ay paglubog. Ngayon, buksan na natin ang ating Bible sa Romans chapter 6,